Na-inspired ako regarding dun sa talk ni Miss Tony Gonzaga regarding sa devil. Bakit palagi siyang pasigaw magsalita? Bakit kailangan niya pang sumigaw para marinig siya? And then, bakit ang Lord pag nagsalita, whisper lang? Parang laging pabulong lang siya. Na-inspired ako kasi there's a lot of times na tatanong tayo, merong konsensya, the good and the bad, and then sasabihin natin sino kayang tama, kasi minsan may mga decision making tayo na gusto natin pakinggan, kaso dalawa yung nagsasalita, both side. So naisip natin, sino kaya sa dalawa? Ano kaya? Oo ba o hindi? Gagawin ko ba o hindi? Pupush ba ako o hindi? And then, nandun na. Nato-turn apart na tayo kasi hindi na natin alam anong gagawin natin dahil ang daming sagot. Sagot na, oo, gawin mo yan. Wag mong gawin yan. Then, ayun nga, narinig ko kay Miss Tony na yung devil, kaya pala siya pasigaw kasi sa sobrang layo ng devil sa atin, kailangan niya pang sumigaw para marinig natin siya. Then, mapapaisip ko, ba't malayo yung devil ilang? Ba't malayo siya? Paano natin nasabing malayo siya? Diba? Technically, pag masyado ang malapit, yun na kailangan sumigaw, diba? So, pag nagsasalita ka, hindi mo na kailangan sumigaw. Pero bakit yung devil sumisigaw? Kasi we are born on the side ng Lord. Ngayon, yung devil, nung pinanganak tayo, hindi naman siya agad-agad nasa tabi natin. Lumapit lang siya dahil nung nagkaroon na tayo ng mga bagay na ginagawang mali. Naging makamundo na tayo. Ayan. And then, bakit ang Lord naman palaging pabulong lang? Naisip ko lang din na tama din yung sinabi ni Miss Tony ito na pabulong siya kasi sobrang lapit niya sa atin. From the moment na dumila tayo, the moment na pinanganak tayo, nandun na siya para sa atin. And then that's it. Doon ko na-realize na hint na yon so that pag nag-decide tayo, ma-realize natin or baka sumagi sa pagkakataon na masyado tayong worn out makarinig ng mga bagay-bagay, and then magdi-decide tayo na piliin itong mga na to. I think hindi natin kailangan rumekta sa pagdedesisyon, lalo na yung loud yung paligid natin. Ibig sabihin ng loud, puno tayo ng galit, puno tayo ng hatred, puno tayo ng yan yung mga loud noise sa isip natin, di ba? Parang tayo na freak out, ganyan. Sa side ng devil yan. Kasi ganun siya kalayo sa atin na kailangan niya pa sumigaw para marinig natin siya. And then yung kay Lord, yun yung time na kalmado ka, tahimik ka, nagsasalita ka na, Lord, anong gagawin ko? Ang bigat-bigat na tanggalin mo na. And that would be the time na magsasalita siya. Pero bakit hindi natin siya marinig? Bakit pag nagde-decide tayo, hindi natin siya marinig? Hindi, I guess, ang pwede kong sabihin dito kasi na-realize ko na hindi natin siya narinig sa bulong niya. Kasi nakapokus tayo doon sa sigaw ng kalaban natin. Na-realize ko na bingi tayo sa salita niya, yet focus tayo sa sigaw ng kaaway natin dapat. And then, iyon yung nakaka-amaze sa sinabi ni Miss Tony na eye-opener para sa akin
And I do hope na maging eye-opener din po sa inyo na nandyan lang yung Lord na nagsasalita, na nagwi-whisper sa atin na kalmahan mo lang, huwag kang magpadalos-dalos, at na gumagawa ko ng way. Maaaring hindi lang timing sa isip mo, pero lahat ng ginagawa ko is laging on time. Unlike ng kaaway natin, which is the devil, na kailangan niya pang sumigaw dahil sobrang layo niya eh. Kahit ako minsan nalili siya ako ng desisyon, minsan napupuno ako, minsan na sumasabog ako, but after that, deep inside, alam ko sa sarili ko na at a certain moment, kinokontrol ko siya. Huwag masaktan yung mga mahal ko sa buhay, huwag magkaroon ng panic attack yung mga mahal ko sa buhay, to the extent na magawa ko siya na hanggat maaari walang magiging damage ka. So wala eh, ganun talaga ang intention ng kaaway natin eh. Once na narinig mo siya, na-focus ka sa kanya, then that's it. Domino effect. Para sa akin is, ano ko to eh, parang the moment na narinig ko yan, parang sabi ko, kailangan ko sabihin sa iba, even though narinig naman na siguro ng iba yun. So still, I'm very happy na i-share ko out of the blue. No? So mapapansin nyo, hindi naman po ako madalas lumalabas sa videos ko, madalas documentary na ibang tao, pero sobrang blessed kasi I still have my ears and eyes and right state of mind to share something like that. No, yun lang po. Maraming po salamat.